umpisahan muna natin itong talakayan natin. Dito ho, no? Siguro sabi ni Jason sa, "Hoy, Mark Ramos, parang laging si Dadu na ang ibinabalita mo ha. Nakakalimutan mo na yata ako. O ang nag-iisang ngalbu sa DDS Vlogger." Nako po mga kababayan, umariba na naman po at nagpakalat na naman po ng peking balita itong si Jason sa mga kababayan, aka Dos por Dos, no? Bakit dos por dos? Dos yung ngipin dito sa taas, dos yung ngipin sa baba. Eh di dos por dos, ngalbu. Ano po ba ang sinasabi nitong si dos por dos? Dapat ang title nung vlog ni Jason sa, Dos por Dos. Ano ba yan ka, Jason sa? Ano ibig sabihin ng dos por dos mo? Nahataw ng dos por dos yung uso mo kaya tag-dalawa na lang ang ngipin? Oh, hindi. Dos ngipin sa ibabaw, dos ngipin sa ilalim. O, dos por dos. Sabi dito, nagsugod na ang gaba. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Pero sa ilalim, Tagalog. Nagsimula nang magbaba ng kaparusahan ang ama sa mga taong umabuso sa kapangyarihan na ang tinutukoy niya po, mga kababayan, walang iba kundi yung magiting na general na si General Torre. Umabuso daw sa kapangyarihan samantalang sinunod lang niya naman yung utos ng batas. Nahulihin si Kibuloy. Di ba? Sa mga taong umabuso sa kapangyarihan at nagmalabis sa mga inosente religious missionary ng KOJC. May picture. Isinugod sa pagamutan ang isa sa namuno sa pagkubkob, no? Sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ. Those who live in the tower of power, no, shall one day fall on the ground. Ayan, no? Yung mga balita nila, marahas na pagkubkob sa KOJC. Ganyan naman po talaga ibabalita nila mga kababayan. No? Pagmumukain nila na mali yung kapulisan. Pagmumukain nila na tama yung KOJC. Nako, eto. Kaya kailangan para mas lumakas ang iyong channel, Jason, sa palitan mo na ng pangalan ng Dos por Dos. Dos ngipin sa ibabaw, dos ngipin sa ilalim. Dos por Dos. Sa pangunguna po ni host ni Ngalbu. Eto na. Sabi naman mga kababayan, ni General Torre, no? Kasi ito yung pinapakalat nila Ay, saglit lang, mamaya pa yan. Ito yung pinapakalat nila, no? Yan yung litrato na pinapakalat nila na halata namang AI. Ano ho? Halatang AI ho. Ang ginawa nila, siguro may nakitang litrato doon sa internet na pwede nilang ilapat yung mukha ni General Torre. Kaya ganun ang ginawa. Para daw, naku, ayan na. Pinagbabayad ka na ng Panginoon. Hindi naman daw totoo, mga bossing. Sabi ni Nicolas III, ayan sabi nagpa-hospital, pumogi. Aba, pumogi daw siya dito. Ay, eto, hindi pogi, Mamaya natin pag-uusapan yan. Pumogi. Ayan. Hindi naman daw siya, mga bossing. Nagpa-hospital, pumogi. Sabi dito, teka, kamukha ko ba ang na-hospital? Hawig po, no? Subalit, halata na AI. May cleft chin. Yung ganyan, sa baba. May cleft chin. Malago pa ang buhok. Pogi at makisig. Aba, mukhang kabaliktaran ni General Torre yan, Siguro si General Torre, numinipis na din yung buhok. Walang cleft chin. Tapos, alam niyo naman si General Torre, medyo payat na din mga kababayan. Dala na din po ng edad, Pero nandun pa din yung kakisigan niya. No? Aba, sabihin nyo naman kung saang ospital ito. Susugod ako at magpapakonfine ako para daw lalo siyang pumogi. General Torre, sa paningin po, ng majority ng mamamayang Pilipino, kayo po ay makisig at magwapo. Doon pa lang po sa pagkakahuli nyo kay Kibuloy. So hindi nyo na kailangan ng kung anumang pagpapa-hospital o kung anuman na pagpapa-retoke sa mukha niya. Wala na, no? Yung pagkakakubkob, pagkakahuli doon sa hindi sumusunod sa batas na gustong maging senador na ayaw pansinin yung Senado nung panahon na siya ay nagtatago,
kakisigan na po yun. No? Sabi dito, kidding aside, gawa-gawa ito ng mga alipores ni Kingdom. Naku, Satanis, Alliance, KOSA. Kosa. Hindi na KOJC. No? Kosa na daw po. Kingdom of Satanist Alliance. O KOSA. Sakit nun, ha? Pero sa pool naman, pasok naman kay Buloy, mga kababayan. Bakit ho? O di ba nandoon kakusa ngayon si Kibuloy? O Lisa Maloy, shoutout sa iyo. Sa dami ng oras ng isa sa mga taong ito dahil jobless nga at isinuka na ng mainstream media. Naku, si pala, rekta, no? Yung patungkol kay Jason Sa. O sino ba yung mga natanggal, yung walang trabaho, isinusuka ng mga mainstream media. Eh di ho ba itong si si Jason Sa. Di ba? Patama ni General Torre. Sa dami ng oras ng isa sa mga taong ito dahil jobless nga at isinusuka na ng mainstream media, naisipan na namang manloko ng kapwa Pilipino. Yan naman talaga ang lakaran ni Sonsa eh. Manling lang ng mamamayang Pilipino. Ang nagtataka ho ako, mga kababayan, sa dami ng nalilinlang, hanggang ngayon hindi pa pinapagawa yung kanyang postizo para naman po pag humarap sa kanyang vlog, hindi naman po ganun ang itsura. Di ba? Naisipan na naman manloko ng kapwa. Ayun, nakulong na dati sa panloloko. Sabi ko, nakulong ba si Jason sa panloloko dati? Hindi pa rin natuto. At heto, may isa pang gusto yatang maging kakosa din, no? Nako, dahil sa pagpapakalat ng peking balita ni Sonsa, baka bumalik na naman siya dito. Minsan na din pala tong nagpasukat ng kanyang height, mga kababayan. At minsan na din pala tong humawak ng placard. O kaya lang, yung paghawak niya ng placard, nasa dibdib lang, hindi ho nakataas na ganon at nakasabi, pabagsak si Bongbong Marcos. Yung hawak niya ng placard, nandito sa dibdib. Ayan, Jose Sonsa. Ano kaso? J. Sonsa, kulong sa kasong estapa. Nakulong pala to sa kasong estapa. Hindi ko alam yun large scale illegal recruitment. Tapos gusto sila yung paniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Naku. Parang ayaw ng ganyan ng mamamayang Pilipino. Di ba? Katropa tracker in Canada. Sabi ni Takero, vlog, naka-witness noong Monday, hapon, nag-speech si Marcoleta. Bigla sila nag-alis doon. Yun ang nanood daw. Sabi ni Datwali Haidar Hanok. Taga-recruit. Ano kaya nire-recruit ni Sonsa? Baka taga-recruit to ni Buloy. No? Uy, halika. Gusto mong maging miyembro ng Kojik? Ano gagawin mo? Aba, napakasimple lang. Ganito lang. Magbenta ka lang ng OTAP. Kapag ka nakabenta ka ng marami, tanggap ka na ni Buloy. Pag hindi ka nakabenta ng madami, may palo ka. Baka ganun. Taga-recruit ni Buloy siguro ito, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, wala ho akong alam na may kaso to. Ngayon ko lang naalaman na nakasuhan pala at nalongko at nagpiano. Malamang kasi hindi naman aabot yan sa pagpapasukat ng kanyang height. Kung walang piano, alam niyo yung piano, 'di ba? Yung piano, lalagyan ka ng tinta dito tapos nagre-recruit ng babae. Sabi ni Delia Rosario,